Kinilala na po ang mga biktimang napatay sa nangyaring ambush sa San Juan City. Pero hindi pa rin tukoy hanggang ngayon ang suspect sa krimen. At mula po sa San Juan City, may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, blanco pa rin ang mga otoridad hanggang sa ngayon sa pagkakakilala ng mga suspect na pumatay sa isang dating mamamahayag at kanyang kapatid dito sa San Juan City. Dead on the spot ang dating mamamahayag ng pahayagang Business World na si Michael Marasigan ng tabangan ng isang di pa nakikilalang lalaki sa V. Cruz at Corner Barcelona Street dito sa Barangay Santa Lucia pasado alas 6 kagabi. Ang kanyang kapatid na si Christopher Marasigan na nagmamaneho ng sasakyan, may mga tama rin ng bala ng baril at naisugod pa sa ospital pero dead on arrival na. Base sa kwento ng mga saksi na tumangging humarap sa kamera sa takot na balikan siya ng mga salarin, tila sinabayan daw ng mga sospek sa paahon na kalsada ang magkapatid. Pagdating sa intersection kung saan kailangan magbinorang sasakyan, dito na tinambangan ang mga biktima. Naka-full face helmet daw ang mga sospek kaya walang makapagbigay ng pagkakakilanlan nito. Wala ring CCTV sa lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Ayon sa San Juan PNP, mukhang professional killers ang mga sospek. Makikita raw kasi sa mga tama ng bala at sa sasakyan ng mga biktima. Na-recover sa crime scene ang 34 na basyo ng bala ng 9mm at 45 caliber na baril. Hindi pa rin malinaw ang motibo sa pamamaslang. Pakinggan natin ang bahagi ng ating naging panayam kanina sa Executive Officer ng Barangay Santa Lucia. Mag-a-investigate pa rin kami doon, ma'am, para meron din po kami information ba. Connie, patuloy pa rin na nangangalap ng ebidensya itong San Juan PNP ukol nga sa pagkakakilala ng mga sospek at sa ngayon ay nagbabacktrack sila para malaman kung meron ba mga CCTV video na maaaring nakahagip sa mga sospek na papatakas na sila sa crime scene. Connie? Yung dun sa area ba na yun, Bernadette, matao ba? Wala bang mga witnesses kahit konti o ilan man? Connie, meron daw mga witnesses na nakausap na itong pulis tungkol nga doon sa insidente. Yung isa nga na ating nakausap kanina pero tumangging humarap sa kamera ay katabi lang niya yung lugar kung saan nangyari yung krimen. Nang marinig daw niya yung mga sunod-sunod na putok, ang ginawa niya ay sumilip siya para makita ko ano yung nangyayari. Pero dahil nga sa takot din niya, dahil nga armado itong mga sospek, ay agad din siyang bumalik doon sa kanyang bahay. Connie? So, base doon sa testigo, Bernadette, pwedeng kung, hindi ko sure kung nabanggit mo na kanina, no? Pero ilan ba yung nakita niyang bumaril daw? Connie, meron lang disconnect doon sa sinasabi ng isang testigo na nakausap natin, pati ng pulis. Kasi base doon sa statement ng ating nakausap kanina ay isa lang daw yung nakita niyang suspect na naka full face na helmet. Pero base naman doon sa naging investigasyon ng San Juan PNP ay meron daw dalawang lalaki na nagpaputok doon sa mga biktima. At sinasabi nga rin nagagawa rin daw ng Special Investigation Task Group para lalo pang matutukan itong kaso at mabigyan linaw kung ano nga ba ang motibo at sino ang mga nasa likod nito. Connie? Panghuli na lamang, Bernadette, nakausap na ba ng pulisya ang pamilya nitong magkapatid na Marasigan? Yes, Connie, nakapanayam na rin ng pulisya at na-interview na rin nila yung ilan sa mga kaanak nitong mga biktima. Pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag sa media at sabi rin ng pulis ay medyo magulo pa ang isipan ng pamilya kaya hindi rin muna nagpapaunlak ng panayam. In fact, nung kinausap nila yung pamilya kahapon ay hindi pa masyado makapagbigay ng mga leads at iba pa mga impormasyon yung pamilya ng biktima. Pero kanina ay namataan din natin dito sa station na nagpunta dito yung isa sa mga anak ng biktima at kasama niyang umalis yung investigator para ipagpatuloy yung investigasyon sa kaso. Kiramay na lamang tayo sa pamilya ng ating kasamahan sa media, sa pamilya Marasigan. Maraming salamat, Bernadette Reyes.